So eto na nga, nagulat ang lahat dahil nga sa napabalitang pagkamatay ng Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Ngayon, lumutang itong driver daw niya. Kwento niya kung ano ang nangyari sa mga huling oras na magkasama sila ni Jose Cabral. Pero tignan muna natin itong video na to, no. Ito yung pag-ahon ng kanyang bangkay. Kung makikita natin dito guys, hindi naman siya masukal, 'di ba? Hindi naman siya masukal, hindi naman siya madamo. Mga bato-bato yung paligid at hindi naman ganun talaga sobra-sobrang kalalim. Now, puntahan natin yung driver ni Cabral kasi maraming mga butas-butas to eh. Alam niyo naman, maraming mga haka-haka na naman dito. So, tignan natin to. Dito Saan? po. Saan? Yung... Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Nauupo siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Ang unang tanong, hindi ka ba nagtaka? Hindi ka ba nagtanong kung bakit nandyan kayo? Pangalawa, bakit siya uupo-upo dyan? Ha? Bakit siya tatayo-tayo dyan sa bangin? Hindi ka man lang nagtanong, kuya. Ha? O sige, tuloy natin to. Na baka sabi ko, baka mahulog. ah. Ma-off balance. Kaya sabi ko, huwag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. So, sinaway daw niya, baka ma-outbalance ka. Una sa lahat, bakit kasi dyan kayo pumunta? Hindi ka ba nagtaka, kuya? Hindi ka ba nagtanong? Ah. Eh, 3 beses po siya sinaway. Ah. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, may dumating na polis. Sinaway sila. Tinaboy sila. Pumunta na sila paroon. So, umalis sila. Ibig sabihin, may sasakyan sila. May driver nga eh. Gossip, ano ka ba? Tuloy. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. So, kumain pa kayo. Grabe no? Kumain pa sila. Kung susundan natin yung isang mas posibleng nangyari na kinitil nga niya yung buhay niya, makakakain pa ba yung taong ganun? In the first place, pumunta na siya dyan eh. Yung unang punta nyo dyan, may tangka na sa isip niya na tatalon dyan kung kikitilin niya yung buhay niya. Minalas nga lang dahil may pulis na sumaway sa inyo. Umalis kayo dyan, kumain pa kayo. Wow may ganang pang kumain yung ganong state ng pag-iisip no? Kumain, ano pang sumunod? Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Okay, so nag-check-in sila. Ano kayang ginagawa nila dyan? Yun ang magandang tanong. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Ba't dyan pa? Sa lahat-lahat, bakit dyan pa? At kung gusto niya sana na walang makakita, na magpapatiwakal siya, ba't dyan pa at may kasama pang driver? Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami, papunta rito. Ah. So, 2:30, bumalik ulit sila. Ano bang oras ng check-in doon? Kailangan nating malaman. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. So, 2:30, umalis sila. 3 o'clock, binaba niya dyan. So, may kalayuan yung hotel na pinag-check-inan nila papunta dyan. 30 minutes eh, di ba? Okay, tuloy. Baba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, Ba't mo iniwanan? Ba't mo iniwanan? Alam mo na delikado yung ginagawa niya. Baka mahulog ka mo eh, di ba? Baka ma-outbalance. Tapos, bakit mo iniwan? Bakit? Ang daming tanong dito, guys. Tuloy. balikan mo na lang ako. Kasi sinabi niyang balikan na lang daw siya. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis 1 hour.
pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Pagbalik daw niya after 1 hour, hinahanap niya. So, alas 3 sila nakarating dyan, alas 4 na yon. Pagbalik niya, kasi after 1 hour daw, tuloy. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog Oo. ako. Sumilip daw siya. Kasi kung titignan natin, kaya nga pinakita ko to kanina, kasi wala namang mga damo-damo dito. Mga bato-bato to, maliwanag yung area na yan. Kung meron ng tao dyan, makikita mo talaga. Nakita ba niya? Tuloy. Umalis ako, nagtanong ako doon ng So, ibig sabihin, hindi niya nakita. That's the first time na hinanap niya na hindi niya nakita. Anong ginawa niya? Nagtanong sa... may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik So, nagtanong daw siya sa isang tambay na si Manong. Hindi ba ang unang-unang instinct mo, boss mo yan? Hindi ba ang unang-unang instinct mo ay i-text yung boss mo? Tanungin mo kung nasaan siya. Kasi hinahanap mo eh. O kaya, tawagan mo. Tanungin mo sa kanya kung nasaan siya. Yan yung unang-unang dapat papasok sa utak mo. Pero, ang unang pumasok sa utak mo, nagtanong ka doon sa tambay. Kung meron siyang napansin na dumaang babae. Isip-isip. uli ako, bumulta uli ako rito. Sinilip ko uli. Bumuelta daw, sinilip ulit. Mga bandang alas 4 yan ha. Maliwanag pa yan, hindi pa madilim. Tuloy. Pero wala po akong nakita sa babang ano. Hindi ko po Wala daw siyang nakita. Walang nakita guys. Tuloy. Anong ginawa niya? nakita. Ayun, pats bumalik na uli ako ng hotel. Ah. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras? Bumalik pa sa hotel. Tatanungin daw kung pumunta o baka dumating na doon. Baka bumalik sa hotel. Kuya, tawagan mo, i-text mo, i-message mo kung nasaan yung taong hinahanap mo. Hindi na ho ito prehistoric times na wala man lang telepono o cellphone yung tao. Posibleng wala yon. Oras yun? Ano na po yun? Na pasado alas 5 na. Okay. Pasado alas 5 na. So 45 minutes kang naghanap-hanap sa kanya. Kung saan-saan ka napunta pero hindi mo matawagan. Okay? Okay. Eh pagdating ko At saka napakakalma ni Kuya. Sobra-sobra yung kalma niya na nagkukwento. Para bang, sorry pero ayaw kong isipin na may script na sinusunod si Kuya. Tuloy. doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyot ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng ano, wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis. Pumunta pa ng pulis. Kuya, may cellphone ka ba? Wala. So pumunta siya sa pulis. Magdadalawang oras na niyang hinahanap. Para magpatulo kasi wala po akong flashlight eh. Para bakit? Ay, walang flashlight. Maliwanag pa yun, kuya. Maliwanag pa po yun. Hindi mo pa kailangan ng flashlight nung una mong binalikan ng mga bandang alas 4. Tapos, binalikan mo ulit pagkagaling mo ng hotel. Ayun baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin. Na-flashlight niya na doon may tao na doon sa baba. Na flashlightan na niya. May tao na doon sa baba. So, para bang ang ano dito, hindi pa niya alam kung yun si Yusek Cabral. Ano sa tingin nyo guys? Super kalmado. Yung unang instinct mo na yung hinahanap mong tao, i-message mo, i-text mo, tawagan mo, wala. Hindi daw niya makita. Alas 4 yung una. Hindi pa naman madilim. Nung nagdilim, pumunta na sa pulis, magpatulong, kasi wala daw siyang flashlight. So para bang sinasabi nila, parang bang ang pumapasok sa utak ko is ano eh,
yung meron siyang kasama na makakikita doon sa bangkay ni Yusek Cabral. Kasi kung mag-isa lang siya, pwede pa siyang maging primary suspect. Pwede kang ang suspect na ngayon dyan kasi ikaw yung huling kasama ni Yusek Cabral. Pero para hindi masyadong mapagsuspetsahan ka, kung may kababalaghan lang na nangyari, hindi ko sinasabing meron, magsasama ka ngayon ng kasama mo para sila yung kasama mong makadiskubre doon sa bangkay. Kayo guys, ano sa tingin ninyo sa kwento ni Kuya? Kwento na may katotohanan o para sa inyo ay kwentong barbero? Mag-update tayo dito kasi sigurado to na marami pang mga information na lalabas. Sa mga hindi nakakaalam, ibinulgar noon ni Congressman Leviste na itong si Maria Catarina Cabral, yung kanyang opisina, siya yung maraming hawak na mga ebidensya, budgetary evidence ng DPWH. Ibinulgar din ito ni Lacson noon na minessage siya nung nanalo na siya at kung hindi ako nagkakamali, meron daw 500 million na pwedeng i-allocate para sa kanya. So, ang dami-dami talagang kababalaghan dito sa pagkatao ng isang Maria Catalina Cabral na ngayon ay medyo mahirap nang palabasin ng mga yan kasi wala na nga siya di ba? Paano pa makakapagkwento yan? Patay na siya. Nakakalungkot lang na dahil sa kakurakutan, dahil sa greediness, ay may mga buhay na nawawala. Meron pa akong isang natatandaan na taga DPWH din na sangkot daw sa flood control projects somewhere down south sa Pilipinas na nagpakamatay din. So, maaring ganito din yung nangyari kay Yusek Cabral para matapos na lahat-lahat. Kunin na niya yung buhay niya. Nakakalungkot lang talaga.